May suot na maskara ang dalagang si Lara sa tuwing nagsasayaw siya sa isang club. Ang akala ng iba'y paandar niya lamang ito at parte ng trabaho. Sa hugis ng katawan ay mas naging kaabang-abang si Lara para sa mga kalalakihan. Pero hindi alam ng lahat ang tinatago niya sa likod ng maskarang yun. Si Robin, isang bilyonaryong minsang napunta sa club at nakita ang mananayaw na may maskara. Kahit hindi pa man niya nakikita ang mukha nito, ay may nararamdaman na siya ritong kakaiba. Ginusto niya itong makilala. Nagbayad siya ng malaking halaga para makatable ito. Nakaharap naman niya ang babaeng misteryosa, pero hindi nito inaalis ang maskara. Mas naging curious si Robin kay Lara, hanggang ang dalagay unti-unting humahanga sa bilyonaryo. Malayong malayo ito sa mga lalaking nasa bar, na mga bastos at mapagsamantala. At mas napatunayan niya iyon nang ilang beses siyang iligtas nito. Nang minsang iligtas ay dinala siya ng binata sa bahay nito. Bigo pa rin si Robin na makita ang kabuuan ng mukha ng dalaga. Hanggang sa kinailangan ng tumira ng bilyonaryo pansamantala sa bahay ng inang may sakit. Doon niya nakilala ang babaeng may peklat na nag-aalaga rito. Iwas ito sa kanya, at sa hindi niya malamang dahilan, nakikita niya rito ang dalagang nakilala sa club. Sa takot ni Lara na malaman ni Robin na siya ang babaeng nakilala nito sa club, pilit siyang umiwas pero mas lalo lamang itong lumapit sa kanya. Hanggang sa mahuli siya ng binata na paalis ng bahay para pumunta sa club. Pilit siya nitong pinaamin pero hindi niya sinabi ang katotohanan. Na kahit labag sa loob, kinailangan niyang magsayaw sa club. Para sa pamilyang umaasa sa kanya sa probinsya. At sa malaking pagkakautang na ginamit noon sa kanyang operasyon. Dahil sa itsura ay hirap siyang makahanap ng trabaho. Kahit labis ang pagtatakay, naroon pa rin ang hindi maipaliwanag na damdamin sa loob ni Robin para sa dalaga. Muli ay bumalik si Lara sa club. At dahil sa inggit at inis ng ilang babae sa kanya, gumawa ang mga ito ng paraan para maipakita sa lahat ang itinatago niyang malaking peklat sa muka. Katulad ng inaasahan niya ay nandire at nadismaya ang halos lahat sa kanya. Sa pagkapahiya ay nagpakalayo-layo siya, pero hinanap siya ni Robin at ipinagmalaki sa lahat. Doon niya ipinagtapat ng minsang nasunog ang ospital kung saan siya nakakonfine, at isang batang lalaki ang sinagip niya. Laking gulat ni Lara nang malaman na si Robin ang batang yun na matagal na siyang hinahanap. Heto na ang pinaka-inaabangan nyo. Let's welcome the mysterious dancer. Anunsyo ng sabik na host. Namatay ang ilaw sa loob ng club. Rinig ang iba't ibang sipol ng mga lalaki. Hanggang sa pumagitna ang spotlight. Dahilan para mas umingay ang hiyawan. Itinaas ng babaeng nakasuot ng maskara at malabote ang hugis ng katawan ng kamay. Kasabay ng nakakaakit at matagal na tugtog. Sumasabay sa maliit na baywang ng babaeng nasa ibabaw ng bilog na entablado. Doon mas maririnig ang kalalakihan na hayagan ng paghanga sa misteryosong mananayaw. Mysterious dancer, ipakita mo na ang mukha mo. Umatras ang mga paa ng babaeng nagsasayaw nang makita ang ibinatong mga perang papel sa ibabaw ng stage. Tiba-tiba na naman tayo ngayong gabi. Hindi talaga ako nagkamali kay Mysterious Dancer. Tuwang-tuwa na wika ng may-ari ng club na si Olga, isang binabae. Katabi nito ang isa pang club dancer na si Susie. Kaya magpasalamat ka sa kanya. Malakas ang karisma niya sa mga parokyano. Aba, dahil sa kanya, itong club natin ang laging maraming customer. Tama ka naman dyan. Marami na ngang nagtatanong kung pwede ba siyang i-table. Ang kaso, ayaw pa rin niya. Tugon ni Olga. Hayaan mo na, Madam Olga. Malaki naman ang kinikita niya eh. Muling tinignan ng dalawa ang babaeng patuloy sa pagsasayaw. Isang sulyap sa mga nanonood ang iniwan ni Mysterious Dancer nang matapos ang tugtog. Halos mabingi siya sa hiyawan ng mga lalaki.
Nang mamatay ang ilaw ay nagmamadaling pinulot niya ang mga pera sa sahig. At bago pa magliwanag ay nakababa na siya ng stage. Madam Olga! Dire-diretsyong pumasok si Lara sa dressing room matapos ang kanyang performance. Napahinto naman ang lahat ng babaeng nag-aayos doon at nakataas ang mga kilay na pinapanood siya mula sa salamin. Good job, Lara! Ngumiti siya nang tabingan siya ng amo sa likod ng roba. Sinuot niya agad iyon para matakpan ang manipis na suot na pilak na bestida. Heto ho. Inabot niya ang pera na nakuha niya sa stage kanina. Salamat, mysterious dancer. Kunin mo to, tip mo dahil sa kabog mong performance. Nakatuping inilagay ni Olga ang ilang libo sa palad niya. Salamat ho, Madam Olga. Napunit ang ngiti ni Lara nang makitang nakatingin sa kanila ang lahat ng kasamahang mananayaw. Sige na, magpahinga ka na muna. Humarap si Olga sa mga babae at pumalakpak ng ilang beses. Girls, ano pang hinihintay? Kilos na! Bando ng may-ari ng club nang maunang lumabas. Sumunod naman ang mga ito na tila baliwala lamang kung mabangga siya. Hanggang sa napasandal na ang dalaga sa pinto. Tabi nga, nakaharang ka kasi. Iritang sambit ni Veronica, isa ring club dancer. Isang matalim na ira pa ang ginawa nito sa kanya. Ay teka, attitude si Ate Veronica mo? Singit naman ni Susie na tinignan mula ulo hanggang paa ang kasamahan. Che! Singhal ni Veronica bago umalis. Che ka rin, hindi bagay sa iyong make-up mo. Pahabol ni Susie. Hayaan mo na. Pinigilan niyo ni Lara. Iginiyang umupo ang kaibigan sa sala. Alam mo, inggiterang palaka talaga yan si Veronica. Palibhasa, ikaw ang gusto ng mga parokyano, kaya mas mapait pa sa ampalaya ang pagkabiter ng lola mo. Patuloy na daldal nito. Sa lahat ng babae sa club ay, si Susie lang ang maayos ang pakikitungo sa kanya. Dahil halos lahat ng kasamahan niya sa trabaho, ay lagi siyang pinag-iinitan. Wala na tayong magagawa sa kanya. Basta ako, gagawin ko lang ang trabaho ko. Sa bagay, kung ikaw ang problema, aba, ang ganda naman ng problema nila. Inilagay pa nito ang palad sa ilalim ng kanyang baba. Naging alangan naman ang ngiti ni Lara. Alam mo, sa 3 taon nating magkasama rito sa club, hindi mo pa rin pinapakita ng buong mukha mo ah. Akmang hahawakan ni Susie ang suot niyang maskara, pero hinawakan niya ang palapulsuhan nito. Hindi pwede, pasensya ka na. Asus, hanggang dito sa backstage, ganap na ganap ka. Nakangiting wika nito ng ibaba ang kamay. In fairness, malakas ang dating ng maskara mo na yan. Kahit akong kaibigan mo, naku-curious kung anong kabuuan ng mukha mo. Pero naiisip mo rin ba kung gusto mong mag-face reveal na? Humarap si Lara sa salamin. Pinakatitigan ng itsura. Natatakpan ng kumikinang niyang maskara ang halos kalahati ng kanyang muka. Tanging mga mata niya lamang at labi ang nakikita ng mga tao sa kanya. Kailan, mysterious dancer? Para masabi natin kay Madam Olga, siguradong masaabangan ka ng mga parokyano. Susie, hindi ko pwedeng alisin ang maskara na to. Bakit? Ano bang tinatago mo dyan? Inilapit pa nito ang muka sa kanya na sinalubong niya. Isang sekreto. Pangit na sekreto. Sagot niya at mapait na ngumiti. Anong Natigilan si Susie nang marinig ang parating na boss. Mysterious dancer! Tili ni Olga nang nagmamadaling pumasok ng dressing room. Saan ang sunog, Madam Olga? Tanong ng kaibigan na tumayo sa silya. Malala pa sa sunog! Sabik na sagot ng binabae bago napabaling sa dalaga. Hubarin mo muna to, mysterious dancer. Itinayo nito ang babaeng mananayaw at hinubad ang roba. Sandali lang ho, madam, pero tapos na po ang trabaho ko ah. Nagtatakang sabi ni Lara. May VIP guest tayo, isang gwapong bilyonaryo, nagbayad ng malaki. Ikaw na ang kumuha ng production number ng grupo nila, Veronica.
Halos hindi humihingang balita ni Olga. Pero 100,000 ang binigay. Aayaw ka pa ba? Napalunok naman siya. Paano si Veronica? Baka umusok na naman ang ilong ng babaeng yun. Singit ni Susie. Nakausap ko na. Hahatiin natin ang kita na 100,000 piso. Ano, game? Pinakatitigan ng dalaga ang binabaeng boss. Where is she? Ibinaba ni Robin ang baso ng scotch. Nilingan niya ang may-ari ng club na lumapit at tumayo sa kanyang pwesto. Paakyat na po ng stage, Mr. Aquesta. Nang mamatay ang ilaw, ay muli siyang sumimsim ng alak. Muling bumukas ang spotlight sa gitna ng stage. Kumurap ang mga mata ng bilyonaryo nang makita ang isang babaeng, maikli at kumikinang ang bestidang suot. Mabagal at nakakatawag pansin ang bawat galaw nito. Siya po ang mysterious dancer ng aming club. Performance niya ang dinadayo rito. Dahil nakita niyo naman, hindi lang siya sexy, magaling din siyang sumayaw. Pagbida ni Olga sa misteryosang mananayaw, huminto ang atensyon ni Robin sa mukha ng babae. Napakunot noo siya nang makita ang suot nitong maskara. I want to meet her. Tiningala niya ang may-ari ng club. Naku, Mr. Aquesta, pasensya na, hindi ho pwede. Meron ho kaming pwede ninyong itable. Handa akong magbayad. Alam ko naman po, kaya lang kahit kailan po ay hindi nagpa-table si Mysterious Dancer. Hanggang pagsasayaw lang talaga siya. Alangang wika ni Olga. Sinulya pa ni Robin ang misteryosong babae sa entablado. Rinig pa niya ang mga sumisipol na lalaki. Another 100,000. Halos matumba si Olga sa narinig. 100,000? Ulit nito. Muli niyang tiningala ang may-ari. 100,000 if you let me speak with the mysterious dancer. Kakausapin ko po siya. Sandali lang. Tinungga ni Robin ang baso. Sinundan ng tingin ng babaeng pababa na ng stage. Hinarang ni Olga ang mananayaw. Gusto kang itable ni Mr. Aquesta, mysterious dancer. Bumaling ang boss sa isang nakahiwalay na mesa, kaya sinundan niya iyon ng tingin. Nakita ni Lara ang isang lalaking mistiso na nakadekwatro at may hawak na baso ng alak. Madam Olga, alam niyo naman pong hindi ko ginagawa yun. Naglakad siya papuntang dressing room. Sinundan siya ng hindi magkanda-ugagang boss. Ang laki ng offer niya, 100,000 ulit. 100,000? Sabay-sabay na saad ng mga babae sa loob ng dressing room. Para saan, madam? Tanong ni Susie na lumapit sa kanila. Oo nga, para saan ang 100,000, madam? Usisa ni Veronica. May gwapong bilyonaryo sa labas. 100,000 handang ibigay para itable si Mysterious Dancer. Mabilis na umismid ang mga babae sa narinig. Nakangiting lumapit naman si Susie sa kaibigan. Go ka na, girl! Paldo na yun! Anong paldo? Hati-hati tayo sa kita na yun. Isa pa, kailangan ko ng pera para sa kapatid kong nasa ospital. Sabihin niyo, ako na lang. Voluntaryo ni Veronica. Girls, nag-alok naman ako ng ibang babae para itable ni Mr. Aquesta. Pero ayaw niya talaga. Sagot ni Olga. Pinagkatitigan si Lara ng lahat. Napahinga siya ng malalim bago sinulyapan si Veronica. Matyagang naghihintay si Robin sa isang VIP room ng club hanggang sa may kumatok. Nanatili siyang nakaupo nang bumukas yun. Nagtama ang mga mata nila ng babaeng nananatiling may suot na maskara. Napangisi ang bilyonaryo. You're worth more than gold, I'll tell you. Wika niya. At handa naman ho kayong gumastos para sa tulad ko? Balik tanong ng babae nang lumapit. Itinuro ng binata ang maliit na couch. Sit down, please. Inukupahan niyo ng misteryosong babae. Magkadugtong ang mga mata nila habang nakabibingi ang katahimikan sa loob. Would you like something to drink? Hindi ho ako umiinom. Pagak na natawa si Robin.
Isang babae sa club, hindi umiinom? That's kinda hard to believe. Baka naman nahihiya ka lang sa akin. Umiling si Lara. So anong gagawin ko sa'yo ngayon kung hindi ka nainom? Sumandal si Robin, dumikwatro pa. Hinagod niya ito ng tingin mula ulo hanggang paa. Napakunot noo siya nang makita ang nanginginig na mga kamay ng mananayaw. Sapat na ba ang 100,000 para lang titigan ka? Tanong niya. Iyon lang ang pwede mong gawin sa akin, Mr. Acuesta. Kumapit pa ang babae sa magkabilang braso. Napansin naman niyo ni Robin at napangisi. It's supposed to be hot in this room, pero mukhang nilalamig ka. Tumayo ang binata. At kahit na may suot na maskara, ay nakita niya ang takot sa mukha ng misteryosong mananayaw nang hubarin niya ang suit. Anong ginagawa niyo? Umatras ang babae sa kinauupuan. Pinanood nito ang paglapit ni Robin na niluwagan ng kurbata. Nahigit ni Lara ang hininga kasabay ng pagpikit nang lumapit ang binata. Dahan-dahan siyang nagmulat ng maramdamang may itinabing ito sa likod niya. Doing what a gentleman does. Anong tingin mo ang gagawin ko sa'yo? Muling bumalik sa kinauupuan si Robin. Tinignan ng babae ang suit na inilagay niya sa likod nito. Marahan itong sinalubong ang kanyang tingin. What's wrong? Dagdag niyang tanong nang mabasa ang hati sa kaba at pagtataka na mayroon sa imahe nito. Look, hindi ko ugaling ipagpilitan ng sarili ko, lalo nang mag-initiate sa babae, dahil madalas ay sila ang gumagawa ng bagay na yun sa akin. Kung ganun, bakit ho kayo gumastos ng libo-libo? Well, I thought you were one of them. But looking at you now, you're like a scared kitten, afraid to be touched. I won't enjoy in that way. Tumungga ulit si Robin ng alak. Ano palang gagawin ko rito? Tanong ni Lara. Hinila ang suit para itakip sa katawan. Mas gusto mo bang sumayaw sa gitna ng stage habang may naghihiyawan ng mga lalaki? Nilinga ni Lara si Robin. Ngumisi sa kanyang bilyonaryo. Mas gusto mo yon kaysang umupo lang at kumita ng libo? Mr. Acuesta. Never mind, you can go. Putol nito. Ho? Pwede ka nang umalis. Bakit ho? Ayaw mo. You still want to stay here with me? Ipinatong nito ang dalawang siko sa ibabaw ng mga tuhod. Nagtagpo ang kanilang mga tingin. Unang umiwas ang mananayaw. Gumastos kayo ng pera para sa akin. Then, take off your mask. Natigilan si Lara. Hubarin mo ang maskara mo para sa 200,000 binayad ko. Namayani ang katahimikan habang nanatiling pinagmamasdan ni Robin, ang babaeng nakita niya ang panginginig ng daliri. Tila kinakabahan. Napakunot noo siya dahil doon. Hindi mo magugustuhan ang makikita mo sa likod ng maskarang to. Siguradong manghihinayang ka lang sa malaking perang ibinayad mo. Tumayo na ang misteryosang mananayaw. Hindi ang inaasahan niyo ang nasa likod ng maskarang to. Tumalikod na si Lara. Naiwan namang nag-iisip si Robin. Hinihingal na lumabas ang dalaga sa VIP room. Muli niyang binalikan ang tingin ng pinto. Hindi niya alam kung bakit nagsayang ng pera ang lalaking yun para lamang makaharap siya sandali. Dahil ba sa nag-uumapaw nitong salapi? O katulad din ito ng iba na may balak sa kanya? Kapag sinuswerte ka nga naman. Gulat siyang napatingin sa lasing na boses ng lalaki. Naroon ang ngiting-ngiting estranghero. Nakakabastos na hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Hinatak niya ang suit na binigay sa kanya ng bilyonaryo. Ang sabi, bawal ka raw i-table. Pero mukhang malaki ang bayad sa'yo ng nasa VIP room. Pasensya na, kailangan ko nang bumalik sa dressing room. Sandali. Napahinto siya nang humarang ang lalaki. Mukhang ako ang unang makakakita ng mukha mo sa likod ng maskara. Pinigilan niya ang kamay nito ng akmang hahawakan ang nasa mukha niya. Sige na, ipakita mo na yan.
Ang isa pang kamay nito ang itinaas, pero hinawakan niya iyong muli. Magaling ka ha. Mabilis kumilos ang estranghero. Nagawang alisin ang kamay niya. Aalisin na kasi natin yung maskara mo. Natatawang saad nito. Bitawan mo ko! Pilit niyang iniiwas ang muka. Nahawakan na ng lalaki ang maskarang suot niya, habang siya'y natatakot ang mga mata. Huwag! Naiiyak niyang wika. Akmang huhubari na iyon ng lalaki nang may pumigil dito. Sa paglingon niya'y naroon ang bilyonaryo. Mr. Aquesta? Ang binatang buong tapang na humarap sa lalaki. Inilayo nito iyon sa kanya. Narinig mo siya, hindi ba? Akmang lalapit ito muli kay Lara nang harangin ang binata. Huwag kang ang mangialam dito. Napangisi si Robin. Akmang susuntukin siya ng estranghero, pero otomatiko siyang napaiwas. Napatingin siya sa ilang lalaking parating at susugurin siya. Mr. Aquesta. Anong nangyayari dito? Pili ni Olga na dumating kasabay ang mga bouncer ng club. Napatingin ito sa grupo ng mga lalaki. Bitbitin ang mga yan palabas. Bilis! Sambit ng binabae. Agad namang binitbit ng mga bouncer ang mga estranghero. Ayos lang ho ba kayo, Mr. Aquesta? Sinulya pa ni Robin ang kamay ng babaeng nakakapit sa kanyang braso. Agad itong bumitaw at hindi magawang salubungin ang tingin niya. Pinagmasdan niya ito. Bakit ho? Napaatras si Lara nang hawakan ng binata ang maskara niya. Pero natigilan din ang ayusin nito ang pagkakalapat niyon sa kanyang mukha. Bago siya pinagkatitigan sa mga mata niya. Kung ayaw mong makita ang nasa likod ng maskarang yan, dapat nag-iingat ka. Payo pa nito. Marahan siyang tumango nang ibaba na nito ang kamay. Mr. Aquesta, pasensya na po kayo. Lumapit si Olga sa bilyonaryo. This is not what I expected. Humakbang na si Robin. Salamat ho, Mr. Aquesta. Napahinto ang binata. Sandaling nilingon ng misteryosang babaeng nagpasalamat bago tuluyang umalis. Nanatiling nakatitig si Lara sa palayong binata. Humarang lang si Olga kaya siya napakurap. Nasaktan ka ba? Hindi ho. Huwag kang mag-alala. Ipapaba natin yung mga bastos na yon, ha? Halika na. Iginiya siya ng binabaeng boss na maglakad. Heto, hating kapatid yan. Magpasalamat kayo kay Mysterious Dancer dahil pumayag siya na maghati-hati kayo. Sa halos 200,000 na siya lang naman ang halos nagtrabaho. Isa-isang ibinigay ni Olga ang pera sa nakapilang mga babae. Salamat. Labas sa ilong na sagot ng halos kasamahan sa kanya habang nakatayo siya sa tabi ng boss. Veronica, dinagdagan na rin niyang para sa'yo para sa kapatid mo. Eddie, thank you. Wala sa loob nitong tugon ng kunin ng pera. Mauna na ho ko. Paalam niya. Sige, mag-ingat ka. Sagot ni Olga. Sa likod ng club lumabas si Lara. Suot ang bag habang nakayukong naglalakad sa madilim na kalsada. Wala na siyang kahit anong suot na maskara. Lumabas naman sa pinagkukublian si Robin. Tinanawang dalagang nakatalikod at naglalakad palayo. Sino naman siya? Mahinang tanong niya sa sarili. Lara? Nandyan na ho, ma'am. Nagmamadali ang dalaga na pumasok sa silid ng among si Gracia na mild stroke. Magandang umaga ho. Nakangiting bati niya. Inalalayan niya itong makabangon paupo. Ilabas mo ko at hihintayin ko ang anak ko. Ngayon ho ba ang uwi niya? Tanong niya habang alalay ito sa pag-upo sa wheelchair. Tumango naman ang ginang. Siya nga pala, Lara. Ano ho yun, Ma'am Gracia? Tiningala ng dalaga ang among inaayos sa mga paa sa wheelchair. Pinuntahan ka ni Manang Rosa sa kwarto mo kagabi. Bakit wala ka? Napakurap naman siya. Saan ka ba nagpupunta sa 10 oras ng gabi, ha, Lara?
O huwag niyo na ho yung isipin, lumabas na ho tayo. Tumayo at nagtungo siya sa likuran nito. Lara, alam mo naman ang mga tao, mapanghusga. Hindi ko gustong lumalabas ka ng gabi at baka mapahama ka. Nagmamalasakit na sabi ng ginang. Oo ho, huwag kayong mag-alala. Tugon niya. At nang luminga ay isang salamin ang kanyang nakita. Pinakatitigan niya ang muka. Isang malaking peklat ang nasa paligid ng kaliwa niyang pisngi. Halos pumikit na rin ang kaliwang mata niya. Halika na, untag ng amo. Marahan niya itong itinulak. Dinala sa malawak na sala. Ngayon lang ho kayo dadalawin ng anak niyo, Ma'am Gracia? Tanong ng dalaga. Oo, nung isang linggo lang kasi siya nakauwi rito. Galing siya sa Amerika para doon magpagamot nung bata pa. Doon na lumaki kasama ang mga tiyahin niya, lalo na't pangalawang buhay niya na yun. Hindi ba't nabanggit ko sa'yo na dapat ay susunod ako ron nang mag-retire ako sa kumpanya? Kaso nagkaganito naman ako. Mahabang paliwanag nito na ikinatango ni Lara. Ma'am, nandyan na ho ang bisita niyo. Lumapit si Manang Rosa sa kanila na galing sa labas. Talaga? Rinig niyang sabik sa boses ng amo. Nagtungo siya sa harapan nito at yumuko. Sandaling inayos ang buhok. Ganoon na rin ang damit nito. Siguradong matutuwa ang anak niyo kapag nakita kayo. Nakangiti niyang wika. Salamat, Lara. Hanggang sa lumampas ang tingin ni Gracia. Here's my son! Tumindig siya. Muling bumalik sa likod ng wheelchair ng amo. Kumurap ang kanyang mga mata kasabay ng mariin na paghawak sa wheelchair. Nang pumasok mula sa pintuang tinutukoy nitong anak. Hi, Ma. Awang ang labi ni Lara. Robinson, anak! Lumapit ang binata sa ina. Yumuko at yumakap dito. Kamusta kayo? Maayos na, lalo na't nandito ka na. Sagot ni Gracia. Habang mahigpit na yakap ang anak. Marahan na kumala sa pagkakayakap si Robin. Itinuwid ang likod. Sinipat ng tingin ng inang nasa wheelchair. As I can see, maayos na nga kayo. Puna niya. Nung isang taon lamang ito na stroke. At dahil nasa ibang bansa para magpayaman, hindi niya na ito nagawang dalawin. Idagdag pang ayaw ding makita ng kanyang ina sa kanya ang kalagayan nito. Of course, aba, malakas kaya ang mama mo. Napangiti ng malungkot si Robin nang mapagmasdan ng ina. Sa totoo lang ay hindi sila ganoong kalapit sa isa't isa. Niwala silang retrato na magkasama. Nung hindi pa kasi ito nagkakasakit ay subsob ito sa trabaho habang siya ay nasa Amerika. Ngayon na nagkakaedad ay mas nagiging malambing ito at malalahanin. Hinawakan ni Gracia ang kamay ng kaisa-isang anak. Sa Pilipinas ka na ba mananatili, ha? Well, pag-iisipan ko pa ho. Pero dahil tapos na ang lahat ng trabaho ko sa ibang bansa, I'm considering staying here. At isa pa, alam niyo naman na may hinahanap ako. Talaga bang desidido kang hanapin siya? Mahabang taon na ang lumipas, Robinson. Bakit hindi ka nalang maghanap ng babaeng pakakasalan? Mama, busy ako para sa mga ganyan. 30 ka na ngayon, anak. Dapat ay binibigyan mo rin ng oras ang sarili mo. Natahimik naman siya. Kung sa bagay, utang na loob mo ang buhay mo sa kanya. And I trust you. You know what you're doing. Lara! Tawag ni Gracia ng bahagyang lumingon sa likod. Ma'am. Napakunot noo si Robin nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Dahan-dahan siyang nagtaas ng tingin. Doon niya lamang nakita ang isang babae. Nakatungo ang ulo, nakaharang ang itim na buhok kaya hindi niya makita ang kabuuan ng muka. Pakikuha mo ng maiinom si Robin. Hindi na sumagot si Lara. Nakatungong tumalikod para sumunod sa utos. Nangihina ang mga binti niya ng humakbang. Sandali. Napako ang kanyang mga paa.
Hinanatiling nakakunot noo si Robin habang pinagmamasdan ng babaeng nakatalikod. Bakit anak? Kilala mo ba si Lara? Usisa naman ni Gracia. Lara? Ulit ng binata. Oo, siya ang tagapag-alaga ko. I think I saw her somewhere. Nahigit ng dalaga ang hininga sa narinig. Nagtataka naman ang anyo ni Gracia. Humakbang si Robin sa babaeng nakatalikod. Nagkita na ba tayo? Seryosong tanong ng binata sa kanya. Nanatili itong nakatalikod at walang imik. Hey, I'm talking to you. Look at me. Muling humakbang si Lara, pero hinawakan siya sa braso ng anak ng amo at iniharap. Napakurap si Robin nang makita siya. Nakatuon ang mga mata nito sa kanyang peklat. Agad siyang yumuko. Ano ba yun, anak? Tanong ni Gracia ng paandari ng wheelchair at lumapit na sa kanila. Dahan-dahan namang bumitaw ang binata sa pagkakapit kay Lara. Wala mama. Akala ko ho siya yung kakilala ko. Kukuha lang ho ako ng maiinom, ma'am. Nanatiling nakatungo ang dilaga nang mabilis na umalis. Nasundan na lamang ito ng tingin ni Robin. Halika nga, doon tayo sa labas. Nilapitan siya ng inang nakasakay sa wheelchair at hinawakan sa kamay. Tara na, Robinson. Hinahabol ni Lara ang hininga nang makarating sa kusina. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang anak ng amo niya ang kasama niya sa VIP room kagabi. Lara, ayos ka lang. Napatingin siya sa matandang kasambahay. Bakit ka namumutla? Siguro nakita mo na yung anak ni Ma'am Gracia. Ang gandang lalaki parang modelo. Sabik pa siyang nilapitan nito. Pinilit niyang kumalma nang magtungo sa mesa. Nagsalin siya ng fresh juice sa baso. Inilagay iyon sa tray at binitbit. Bakit ba hinahabol mo ng tingin si Lara? Tanong ni Gracia kay Robin na malayo pa rin ang tingin. Robinson? Yes, ma. Doon lamang nito sinalubong ng tingin ng ina. Do you know her? Pakiramdam ko, nakita ko na siya. Saan? Nagtatakang tanong ni Gracia. Hindi naman nalabas ng bahayan si Lara. Kaya baka kamukha niya lang yung nakita mo. Nanatiling nag-iisip si Robin nang tumanaw sa di kalayuan. Napahinto ang mga paa ni Lara nang kahit sa malayo'y magtagpo ang mga mata nila ng anak ng amo. Lara, halika! Tawag sa kanya ng ginang kaya napilitan siyang magtungo ron. Ipinatong niya sa mesa ang daladalang tray. Inilagay ang 2 baso. Bago siya tumayo sa tabi ng wheelchair ni Gracia. Sabi ng anak ko'y kilala ka niya. Nagkita na ba kayong dalawa? Muling nagtama ang mga mata nila ng binata. Pero agad siyang yumuko. Pasimpleng tinapik ang ilang hibla ng buhok sa peklat. Hindi ho, ma'am. Oh, narinig mo, Robin. Untag ni Gracia. Nanatiling pinagmamasdan ng binata ang kasambahay na pamilyar ang boses sa kanya. Siguro nga, hindi siya yon. Sagot ni Robin ang ituon ng atensyon sa ina. Lihim naman ang paghinga ni Lara. Anyway, mama, kukunin ko lang ho ang mga gamit ko sa kotse. Tumindig na ito. Samahan mo siya, Lara. Ako ho? Sagot naman ng dalaga kasabay ng paghawak sa dibdib. Oo, sagot ng ginang. Napangiti na lang si Robin nang makita ang pagkabigla sa tagapag-alaga ng ina. Yes, you. I need your help. Sinalubong nito ang tingin niya, pero otomatiko ding umiwas, kaya hindi nawala ang ngiti niya nang maglakad. Sa bawat pag-iwas ng babaeng to, ay mas nasisigurado niyang may tinatago ito. Naroon si Robin sa trunk ng kotse. Kinukuha ang ilang kahon. Sa pagpihit ay naroon ang dalaga nakatungo. Tulungan ko na po kayo. Napalayo si Lara nang silipin siya nito. Sandali pa siyang napaatras nang ilapit ng binata ang mukha sa kanya. May bag pa ako sa loob ng kotse. Get it please?
Sige po, sir. Kinakabahan siyang tumalima. Mabilis niyang kinuha ang bag at halos bumaba ang isang balikat niya sa bigat niyon. Natawa na lang ng mahina si Robin sa likuran. Inis itong nilinga ni Lara. What? Casual na tanong ng binata bago siya nilampasan. Naabutan ito ni Lara sa tapat ng isang silid na nakasaradong pinto. Nasa iyo raw ang susi, sabi ni Mama. Oo. Kinuha niya ang susi mula sa bulsa ng uniforme. Sandali pa niyang sinulyapan si Robin na nakasandal. Nakahalukip-kip siyang pinagmamasdan. Nakita nito ang panginginig ng kamay niya habang isinusuksok niya ang susi sa doorknob. You look tense. Puna ni Robin kay Lara. Kinontrol naman niya ang panginginig ng kamay niya. And suspicious. Patuloy nito. Dahan-dahan niyang nilinga ang anak ng amo. May iniisip akong dalawang dahilan. Kumurap ang mata ng dalaga. Kilala mo talaga ako. And you're clearly distracted by how handsome I am. Seryosong luminga si Lara. Hindi ko ho kayo kilala. At hindi rin ho ganun ang dating niyo sa mga mata ko. Mauna na ho ko sa inyo para maibaba tong gamit niyo. Paalam nito nang tuluyang mabuksan ang pinto. Sumeryoso naman ang anyo ni Robin bago napahinga ng malalim. Kilalang kilala niya ang boses na yon. May pinapaalala iyon sa kanya. Kumain na ho kayo, ma'am. At tubili si Lara sa paglalagay ng hapunan sa plato ni Gracia. Sa pangalawang beses ay sinulyapan niya ang malaking orasan na nakasabit sa dingding. Dahan-dahan ho. Pinunasan niya pa ang sulok ng labi ng ginang. Napahinto sa paglapit sa dining table si Robin nang makita ang tagapag-alaga ng ina. Napangiti siya ng maingat na hawiin nito ang hibla ng buhok ng kanyang ina. Hanggang sa mapatitig siya sa malaking peklat nito. Inumin ho. Dahan-dahan pa nitong inilapit ang baso sa bibig ni Gracia. Lara, pwede mo bang imasahe ang paa ko kapag nakahiga na ako? Oo naman ho. Wala ka bang pupuntahan mamaya? Napakunot noo si Robin, habang si Lara naman ay natigilan. Dahan-dahan niyang sinalubong ang mga mata ng ginang na nagtanong. Hindi niya magawang makasagot. May pinupuntahan ka ba? O wala ho, nagpapahangin lang. Pilit ang ngiti niya nang itaas ang muka. Hanggang sa mahagip niya ng tingin ng binatang anak nito na palapit. Tensyonado siyang napalunok. Sir Robin, kanina pa po ba kayo riyan? Tanong niya. Bakit? Ayaw mo bang marinig ko ang pinag-uusapan niyo ni Mama? Dagdag na tanong ni Robin nang nakapamulsang magtungo sa kanila. Casual itong umupo sa silya. Saan ka naman nagpapahangin tuwing gabi? May linyang noon ni Robin nang makita ang muling panginginig ng kamay ng tagapag-alaga. Tapos na ho ang pagkain niyo. Halina kayo, ma'am. Dadalhin ko na po kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga. Saktong tumunog naman ang cellphone ni Robin. Investigator Michael. Sir, negative pa rin po ang pinapahanap niyo. Wala na rin ang record ng ospital. Tugon ng investigador sa kabilang linya. Napapikit siya sa narinig. Ipagpatuloy mo lang ang paghahanap sa kanya. Magbabayad ako kahit magkano. Opo, Sir Robinson. Sir, ipaghahain ko po ba kayo? Lumapit si Manang Rosa sa binata. Hindi na ho, may pupuntahan ako. I'll go ahead. Nang makalabas ng kusina ay sinulyapan niya pa ang nakapinid na pinto ng ina. Dahan-dahang ibinaba ni Lara ang mga paa ni Gracia. Bumaba siya sa kama at tinabingan ng kumot ang nakatulog na ginang. Mr. Aquesta! Umabrisyete kaagad ang nakangiting si Olga sa bilyonaryong pumasok ng club. Maaga po yata kayo. Heto, nireserve ko ng VIP seat para sa inyo. Seryosong sinulyapan niya ang braso na hawak ng binabae. Kaya natatakot na inalis nito ang pagkakakapit sa kanya. Pasensya na.
Umupo na po kayo, Mr. Aquesta. Nang makaupo na si Robin ay sandali niyang tinanggal ang butones ng suit at dumikwatro. Nag-perform na ba si Mysterious Dancer? Hindi pa po. Medyo late nga siya ngayon eh. Pero siguradong darating yun. Gusto niyo ng scotch? Yes, please. Mysterious Dancer, bakit ngayon ka lang? Napahinto si Lara sa pagpasok ng dressing room. Malapit na ang performance mo. Salubong ni Susie. Na-traffic lang. Kaila niya. Heto na ang damit mo. Bilis na girl. At ang daming naghihintay sa'yo. Salamat. Kinuha niya yon at pumasok sa CR. Huminto sa labi ni Robin ang baso ng alak nang biglang mamatay ang ilaw. Doon nabuhayan ang mga nasa loob ng club. At nang magkaroon ng spotlight, ay naroon na ang pakay niya. Nagsimula itong magsayaw, pero natigilan ng mapatingin sa pwesto ng binatang bilyonaryo. Marahang naibaba ni Robin ang baso, habang magkadugtong ang mga mata nila ng misteryosang mananayaw. Tumahimik naman sa loob dahil sa paghinto ng babae. Hoy, sayaw! Napaatras ang dalaga nang sabuyan ng alak ang stage. Anong tinutunganga mo dyan? Sayang ang paghihintay namin dito kung hindi ka sasayaw. Nagiigting ang mga panga ni Robin sa naririnig. Padabog niyang ibinaba ang baso sa mesa. O kaya alisin mo na yung maskara mo. Patuloy ng lalaki, hanggang sa umakyat na ito ng stage. Hoy! Bumaba ka dyan! Bawal ni Olga at sinenyasan ng mga bouncer. Anong gagawin mo? Takot na tanong ni Lara sa lasing na lalaking nakangising palapit sa kanya. Uunahin kong tanggalin yung maskara mo pagkatapos. Isang sipang nagpahinto sa lalaki. Mr. Aquesta? Bulalas ng misteryosang mananayaw. Humarang ito sa gitna nila katulad nung isang gabi. Nasapo niya ang bibig nang suntukin pa ng binata ang lalaki. Nagpisikala ng dalawa. Mr. Aquesta, huwag niyong pasasayaran ng maruming kamao ang gwapong mukha niya. Tili ni Olga sa baba ng stage. Hanggang sa mapatingin sila sa mga lalaking pumasok pa ng club. Tila kasamahan ng lalaki. Hinawakan si Robin ng mananayaw sa kamay. Kailangan na nating umalis. Hinila niya ito para tumakbo. Nagmamadali silang bumaba ng stage. Doon kayo sa exit dumaan, bilis! Sambit ni Olga. Hinarang ng ilang bouncer ang mga lalaking dumating pa. Hila-hila ni Robin ang babae palabas ng club. Mahigpit ang kapit nito sa palad niya. Taxi! Tawag nito. Nang luminga ang babae sa kanya, natitigan niya ang mga mata ng mananayaw. At napakunot noo siya dahil pamilyar yon sa kanya. Minsan niya nang natitigan ang mga matang iyon. Halika na, Mr. Aquesta! Hinila siya nito papasok ng taxi. Rinig niyang hinihingal na ang babae. Hanggang sa napalingon ito sa kanya. Ayos lang ho ba kayo? Natuon ang atensyon ni Lara sa sugat nito sa ilalim ng mata. May sugat kayo. Kumurap ang kanyang mga mata nang pigilan ni Robin ang palapulsuhan niya. Naghinang ang mga mata nilang dalawa. At dinig na dinig ni Lara ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ma'am, sir, maputol ko huyang titigan ninyo. Saan ho ba tayo? Singit ng driver. Pilit na inalis ng misteryosang mananayaw ang pagkakapit ni Robin at bumaling siya sa driver. Hindi rin ito alam ang sasabihin. Sa Fortune Condominium Building. Nilingon siya ng babae. Bakit doon? San mo ba ako dadalhin? Sandaling itinuon nito ang atensyon sa kawalan. Doon ho tayo, Manong. Ulit ni Robin. Napalingan na lang ang dalaga ng sumandal sa kinauupuan. Nahihiyang itinaas ni Lara ang mga braso para takpan ang suot. Nanliliit siya sa tingin ng mga nakakasalubong sa loob ng kondominium. Nasulyapan niya ang binatang naglagay sa kanya ng hinubad nitong suit.
Let's go. Maliit siyang tumango. Pinauna siya nitong maglakad papasok ng elevator. Wala kang balak alisin ang maskara mo? Nilingon si Robin ng babaeng mananayaw habang magkatabi sila sa loob. Tayo lang ang nandito. You can take off your mask. Umiwas si Lara ng tingin ng hawakan ng maskara. Hindi pwede. Hindi ko to pwedeng alisin. Pinagmasdan nito ni Robin. In that case, you don't trust anyone. Saad niya. Itinitig sa ibang banda ang tingin. Mahirap magtiwala, Mr. Aquesta. Then, why are you here with me? Marahan siyang nilinga ng babae. Kung wala kang tiwala, bakit sumama ka sa akin? Hindi mo pa ako ganung kilala. Patuloy pa ng binata. Hindi mo ko ililigtas ng paulit-ulit kong katulad ka rin nila. Sagot ng dalaga. Humarap si Robin sa kanya. Kung ganun, bakit hindi mo ko pagkatiwalaan na makita ang muka sa likod ng maskara na yan? Ngumiti si Lara. Dahil baka pagsisihan mo yon, kaya mas magandang hindi mo na makita, Mr. Aquesta. Nang bumukas ang elevator, ay naunang lumabas ang babaeng mananayaw. Sorry, medyo marumi. Saad ni Robin nang makapasok sila sa magarang unit nito. Dinala nito sa isang kwarto ang bitbit na mga damit, habang si Lara naman ay naglalakad sa loob. Kung nandito ang mama mo, siguradong magagalit yun sa'yo. Napahinto si Robin sa tapat ng pinto, habang daladala ang first aid kit. Napatingin sa kanya ang misteryosang babae na halatang pagkabigla rin sa sinabi. Anong alam mo sa kanya? Kasi, di ba, ganun ang mga nanay, ayaw nang makalat at galit sa maruming bahay? Natatarandang paliwanag nito nang umiwas ng tingin. Nagdiretso ang binata sa sofa at naupo. You can leave when the sun rises. But for now, kung gusto mong magpahinga, you can go to my room. Itinuro ni Robin ang malapit na kwarto. Naglakad si Lara papunta ron, pero muling nilingon ng binata na hirap lagyan ng gamot ang sugat sa ilalim ng mata. Tulungan na kita. Seryosong tiningala siya ng bilyonaryo. Umupo siya sa tapat nito. Kinuha ang bulak. Maingat niya iyong pinunasan. Salamat sa pangalawang pagkakataong niligtas mo ko. Nagtama ang kanilang seryosong mga mata. Nakita ni Robin ang maliit na ngiti ng kaharap. Natitigan niya ang pamilyar na mga mata nito. Habang ang iba mapagsamantala, ikaw paulit-ulit yung ginagawa. It's important to me that you stay safe. And one thing, kapag nakikita kita, may naaalala ako sa'yo. Tumaas ang magkabilang kilay nito na ikinangiti niya. Hindi ko palang malaman kung sino. Nakita niya ang panginginig ng kamay ng mananayaw nang ibaba ang hawak na bulak. Tapos na. Talaga? Kinapa ng binata ang pisngi. Akmang tatayo na ang dalaga nang hawakan siya sa kamay. Kailangan mo pa tong ilagay. Inabot niya ang kapirasong band-aid sa kaharap. Hindi naman siguro to magiging big deal. Dahil 2 beses naman kitang iniligtas. Pakonsensya pa niya. Napangiti si Robin ang napipilitan nitong bumalik sa kinauupuan. Dumukwa ang misteryosong mananayaw na marahan niyang ikinasandal sa sofa. Nagtatanong ang anyo nitong sinalubong ang kanyang tingin dahil sa paglayo niya. Hindi ko ho ito mailagay ng maayos, Mr. Aquesta. Kumibot ang lalamunan ng bilyonaryo bago huminga ng malalim. Inilapit ang mukha sa dalaga. Ito naman ang natigilan habang halos maduling sa lapit nila sa isa't isa. Do it. Seryosong sabi ni Robin. May puwersa at mabilis pa sa kidlat na idinikit iyon ng babae sa sugat ng ilalim ng mata niya. Kaya siya ang napangiwi at muling napasandal. Matuli nitong tumayo at umalis. Sandali. Habol niya pero naisarado na nito ang pinto. Nakangiting nahawakan na lang ni Robin ang band-aid.
Lara! Ma'am! Patakbong lumabas ng bahay ang dalaga bago lumapit sa wheelchair ni Gracia. Kanina pa kita tinatawag. Saan ka ba galing? Sa kwarto ho. Saan ho ba tayo pupunta? Gusto kong lumabas. Kahit umikot lang tayo sa loob ng village. Sige ho, ma'am. Nakangiting itinulak ni Lara ang wheelchair palabas ng gate. Saktong kabababa lamang ni Robin ng sariling kotse. Sandaling nagtama ang mga mata nila ng binata. Oh, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Gracia sa anak nang mapansinang maliit na band-aid sa ilalim ng mata nito. Nahawakan naman niyo ng binata. At saan ka natulog? Sunod-sunod na tanong ng ginang. May babae ka bang kinalolokohan? Aba, dapat ay ipakilala mo sa akin yan. Patuloy nito. Sinulya pa ni Robin si Lara. Saan kayo pupunta? Dadalhin ko lang si Ma'am sa park. Sagot nito. Agad na pinuto lang pakikipagtitigan sa kanya. Tara na po, ma'am. Nang dumaan ang tagapag-alaga ng ina, ay pasimpleng sinulyapan niya ang nanginginig nitong kamay. Sino kayang kinalolokohan ng anak ko, Lara? Baka naman ho wala. Baka kaibigan lang. Sagot ni Lara habang itinutulak ang wheelchair. Kaibigan? Mukhang galing sa guluyang si Robinson. Baka may sabit ang kinalolokohan niyang babae. Sana lang ay huwag siyang pumatol sa kung sino. Napakurapang mata niya at napahinto. O bakit? Tiningala ni Gracia si Lara. Wala po. Lara. Napalinga siya sa boses na yun. Naroon pala si Robin. Naging dahan-dahan ang kilos nito sa kanyang paningin. Bakit anak? Huminto ito sa tapat ni Lara. I'm coming with you. Sagot ng binata bago sinalubong ang mata niya. Let's go. Tanong nito habang nakangiting itinulak ang wheelchair ng ina. Tara na, Lara. Untag ni Gracia. Oo ho. Hindi maialis ni Lara ang mata sa nakatalikod na si Robin. Gumuhit din ng maliit na ngiti sa kanyang labi. Gracia! Nadaanan nila ang ilang may edad na babae sa daan na kaibigan ng amo. Abay, sino ba tong kasama mong napakagwapo? Tanong ng isa. Siya ang kaisa-isa kong anak. Nakangiting sagot ni Gracia. Siya ba yung naospital nung bata pa? Yung dinala sa Amerika para ipagamot? Lihim na sinulya pa ng nakayukong si Lara si Robin. Tumango naman ang ginang. Ipakikilala ko ang anak ko sa inyo. Maganda yun, katulad mong alaga ang balat. Nahawakan ng dalaga ang peklat sa muka. Lara, nariyan ka pala. Doon lamang siya napansin ng isang kapitbahay. Alangan ang ngiti niya habang banayad lamang ang pagtaas ng muka. Dadalhin ko sana tong garbage namin sa dulo, kaso hinihingal ako. Akin na ho, ako na hong bahala. Nagmamadaling kinuha iyon ni Lara, para hindi na rin marinig ang usapan ng mga ito. Sinunda ng seryosong tingin ni Robin ang umalis na dalagang, hila-hila ang basura. Siya nga pala, Gracia. May skincare na ibinigay ang anak kong dermatologist sa akin. Ibigay mo kaya kay Lara, baka sakaling mawala ang peklat sa mukha niya. Saad ng kapitbahay. Nakakunot noong binalingan niyo ni Robin. Oo nga pala, para hindi na matakot ang mga bata rito sa village sa kanya. Sang-ayon naman ang isa. Akmang sasagot na si Robin nang unahan siya ng ina. Huwag niyong pagsasalitaan ng ganyan ng tagapag-alaga ko. Pagtatanggol ni Gracia sa dalaga. She's more than the looks. Higit siya sa mga babaeng makinis dyan. Hindi siya pabaya sa trabaho. At kung alagaan ako niya ay, para niya akong tunay na ina. At ipagtatanggol ko naman siya na parang isang tunay na anak, sa katulad niyo na peklat lang nakikita. Seryosong sagot nito. Natahimik naman ang mga ito. Very well said, Mama. Nakangiting sambit ni Robin. Itinulak na niya ang wheelchair paalis. From what I've heard, mukhang napalapit na ang tagapag-alaga niyo sa inyo ah. Simula ni Robin.
Nang ihinto sa village park ang ina, umupo siya sa tapat nito. Mahal ko si Lara, anak. Siya ang araw-araw kong karamay sa buhay. Napangiti siya sa narinig. Hanapin mo na ngayon at baka kung saan pa itinapon ang basura ng plastik nating kapitbahay. Okay lang ba na maiwan ko kayo rito? Oo naman, sige na, hanapin mo na siya. Monster! Monster! Halos mabali ang batok ni Lara sa pagtungo nang makasalubong ang ilang bata. Hila-hila niya ang itim na plastik ng basura. What happened to your face? Patuloy ng mga paslit. Huminto ang mga paa ni Robin habang nakapamulsa. Seryosong pinagmasdan niya ang dalagang nakatalikod. Nagulat si Lara nang may humablot sa kanyang daladala. Sir Robin, basta na lamang nito iyong hinagis bago hinarap ang mga bata. Kids, you don't talk to her that way. It's true, she's ugly. She has burns in her face. Yumuko si Lara. Halos lumubog siya sa kinatatayuan sa sobrang hiya at awa sa sarili. Mali ang ginagawa niyo. Go home. Tumalikod na ang mga bata at nagtakbuhan. Inis na huminga si Robin bago dahan-dahang humarap sa dalaga. Are you okay? Oo. Akmang aalis si Lara nang pigilan siya sa palapulsuhan ng binata. Look at me. Seryosong utos nito. Asiwa niyang itinaas ang tingin. Marahang hinawakan nito ang baba niya at maingat na itinaas. Nagtagpo ang mga mata nilang nasisinaga ng araw. Hindi mo kailangang itago ang mukha mo. You should walk like everyone else. Chin up and head straight. Napakurap naman si Lara. You have nothing to hide. Dagdag pa ni Robin. Masuyong hinaplos ang nasa kaliwa niyang pisngi. Bakit ho ang buti niyo sa akin? Lakas loob niyang tanong. Dahil mahal ka ng mama ko. Nangilid naman ang luha ng dalaga sa narinig. Kaya po protektahan ko ang mga mahal niya. Salamat ho, Sir Robin. Ibinaba ng binata ang kamay. Sandaling pinagmasdan ang mukha ng kaharap. Sigurado siyang hindi ito ang unang beses na nakita niya ang mukha nito. Nang tingnan ni Lara ang mga mata niya, ay siya nang natatarantang umiwas. Let's go. Hinihintay na tayo ni Mama. Nagpupunas ng luhang sumunod ang dalaga. Binagala naman ni Robin ang hakbang para makasabay si Lara sa kanya. Robinson? Yes, Mama. Bumukas ang pinto at naroon ang nakasuot na robang binata. Suot mo ba ito? Nakakunot noo siyang sinipatiyon ng tingin. Ang dalawang suit na yun ang eksaktong ibinigay niya sa misteryosang mananayaw sa club. Saan niyo ho ito nakuha? Tensyonadong tanong niya sa ina. Mabilis na hinagis-hagis ni Lara ang mga maruruming damit niya sa laundry. Nasa na ba yun? Nag-aalala niyang tanong sa sarili. Lara, ano bang hinahanap mo riyan? Halos itaktak mo na yung buong kwarto mo. Patuloy ni Manang Rosa. Manang, nakita niyo ho ba yung dalawang suit na nandito? Kinakabahan niyang tanong ng lingunin nito. Manang. Natigilan si Lara nang sabay nilang tawagin ni Robin ang matanda, kasabay ng pagbukas ng pinto. Sir, may kailangan ho kayo? Nakangiting tanong ni Manang Rosa. Seryoso itong lumapit sa matanda. Where did you get this? Itinaas ng binata ang dalawang suit. Sa tray po ni Lara. Nanatiling nakangiti at walang abog nitong sagot. Mariing napapikit ang dalaga. Dahan-dahan namang bumaling si Robin dito. Lara. Matigas nitong ulit. Kaya lang niya napipilitang salubungin ito ng tingin. Where did you get my suit? Nahalo lang po sa mga damit ko. Kahapon ho kasi galing ako sa kwarto nyo. Nanguha ko ng marumi niyong damit para isabay sa akin. You're lying. Putol nito na ikinatahimik niya.
Sinulya pa ni Robin ang mga nanginginig na kamay ng dalaga. At isang babae lang ang naaalala niya sa mga kamay na yun. I give these suits to someone else. Kaya bakit nasa iyo to? Seryosong tanong nito. Mataas ang tahip ng dibdib ni Lara habang nakikipagtitigan sa binata. Nahalo lang po talaga yan sa damit ko, sir. Paninindigan niya at tumungo. Bakit ho ba, sir? May ano ho ba sa suit nyo na yan? Singit ng nagtatakang si Manang Rosa. Sandaling galit na tinitigan ni Robin ang tagapag-alaga ng ina bago umalis. Nakatitig lang si Lara sa refleksyon niya sa salamin habang suot ang maskara. Bagay na bagay sa iyo ang kulay. Mas lalong umangat ang beauty mo. Puri ni Susie na hawak ang pulang lipstick na inilagay sa labi niya. Okay ka lang ba? Bakit parang ang lungkot mo? Pagod ka ba? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan niya. Seryosong sinalubong niya ng tingin si Susie bago tumango ng maliit. Sa bagay, kahit ako, sa tuwing pumapasok ako rito sa club, hindi pa man nagsisimula, napapagod na ako. Idagdag mo pa yung mga bastos na lalaki riyan. Pero ganun talaga, kailangan magtiis para makaraos sa araw-araw. Sa totoo lang, sa tuwing nasa ibabaw ako ng stage, parang gusto ko nang bumaba. Nakakapagod na tignan ka ng mga lalaki at paulit-ulit bastusin. Nalulungkot niyang tugon. Nasa gitna ng madilim na entablado ang babaeng mananayaw nang bumukas ang spotlight. Kumura pang naluluha niyang mga mata nang umugong ang sigawan, pero hindi makagalaw ang kanyang baywang. Sayaw na, mysterious dancer! Tudyo ng mga lalaki. Pilitang galaw niya, hanggang sa paglingon niya ay natanaw niya ang bilyonaryong kakapasok lang ng club. Kusa siyang napahinto. Ano ba yan? Sumayaw ka na! Mas umingay ang mga lalaking nagrereklamo. Napakunot noo si Robin nang mamatay ang ilaw. At nang magkaroon ng liwanag ay wala na sa stage ang misteryosang mananayaw. Ayos ka lang ba, mysterious dancer? Tanong ng binabaeng may-ari ng club sa backstage kay Lara. Bakit hindi ka makasayaw? Baka hindi na kaya ng mga buto? Parinig ng nakangising si Veronica. Tumahimik ka dyan, Veronica, ha? Gigil na saway ni Olga. Iminwestra naman ni Susie ang nakasaradong bibig nito na ikinairap nito. Pasensya ka na. Gusto ko mang pagpahingahin ka ngayong araw, pero nagbayad na kasi yung mga parokyano para sa performance mo. Babalik ulit ako sa stage. Napipilitan niyang sagot. Humakbang na pero may humarang sa kanya. Mr. Aquesta! Bati ni Olga. May kinuha ang bilyonaryo na tseke. Inabot sa may-ari ng club. Ibalik mo ang binayad nila. I'll pay for her tonight. Tuwid na sinabi ni Robin. Inabot nito ang palad ng babae at dinala sa VIP room. Nang makarating doon ay iniupo ng binata ang mananayaw. You look tired. Bakit hindi ka pa huminto? Hindi pwede. Tugon ng babae habang nakatitig ang mata sa sahig. Wala ka bang ibang trabaho? Tiningala nito si Robin. Bakit ba nandito ka na naman? Bakit gumagastos ka ng malaki para lang sa wala? Sapat na ang ligtas ka. That's it. Kumurap ang mga mata ni Lara. Umupo si Robin sa kaharap na silya habang magkahinang ang kanilang mga mata. I feel like I've known you before. Tell me, nagkakilala na ba tayo, mysterious dancer? Sa bagay, if you do really know me, you'd probably have quit this job by now. Patuloy ni Robin ang sulyapan ng mga kamay nitong nanginginig. Hindi pwede. Bakit hindi? Marami akong obligasyon sa buhay at walang nakakakilala sa akin dito kahit ikaw. Nagsalubong ang mga kilay ng binata hanggang sa tumunog ang cellphone nito. Tumayo si Robin, sinulya pa ng mananayaw. You stay here and rest hanggang sa matapos ang trabaho mo. Bilin niya bago umalis. Napahinga lang si Lara.
Sandali siyang tumayo. Natitigan ng salamin na nasa loob ng VIP room. Dahan-dahan niyang inalis ang maskara. At doon nakita niya ang buong itsura. Nararamdaman niyang nakikilala na siya ng anak ng amo. Pero bakit sa lahat ng tao, sa lalaking ayaw niya pang ipakita ang dahilan sa likod ng maskara, ang unang nakaalam ng kanyang sikreto? Lara! Ma'am Gracia! Natigilan si Lara nang maabutan sa sala ang ginang at anak nito. Halika rito, bakit ba hindi ka lumapit? Pasensya na ho, gusto niyo ho bang maglakad? Lihim na sinulyapan ni Robin ang dalagang nagtungo sa ibaba ng ina. Inayos nito ang paa ng mama niya sa wheelchair. Ibibigay ko lang tong sahod mo para makapagpadala ka na sa pamilya mo. Inabot ni Gracia ang isang sobre sa kanya. Sige na, magpunta ka na sa remittance center. Saktong pagtayo ni Lara ay tumindig na rin si Robin. I have to go, mama. Aalis ka rin. Isabay mo na si Lara. Suwestyon ng amo. Hindi na ho. Maghihintay ako sa labas. Putol ni Robin sa tagapag-alaga ng ina. Nang akmang lilingon nito ay naglakad na ang binata paalis. Napahinto si Lara sa gate nang makitang naghihintay sa labas ng kotse ang anak ng amo. Nahihiya siyang lumapit dito. Mauna na ho kayo. Seriously? Naghintay ako tapos pauunahin mo ko? Awat nito sa kanya habang nakakunot noo. Kasi ho, sumabay ka na. I won't take no for an answer. Binuksan ni Robin ang pinto ng passenger seat. Kaya walang nagawa si Lara kundi sumakay doon. Tahimik ang pagmamaneho ng binata. Nasa ang probinsya ang pamilya mo? Basag nito sa katahimikan. Sa Isabela ho. Seryosong sinulyapan ni Robin si Lara na nakatanaw sa bintana. Humanga siya sa pagmamahal nito para sa pamilya. Pero hindi na siya magtataka. Dahil saksi siya kung paano nito inalagaan ang kanyang sariling ina. Siguradong gagawin nito ang lahat para sa malayong pamilya. May parte tuloy sa puso niyang nagsasabing, masarap mahalin ng tulad ng dalaga. Ma'am, parang kakapadala niyo palang punong isang araw. Ganito rin kalaki yun. Puna ng babae sa remittance center. Napatingin si Lara kay Robin na nakatayo sa tabi niya. Pakipadala na lang po ulit sa pamilya ko. Nauutal niyang baling sa babae. Lihim ang sulyap ng binata sa ilang libong pera bago pinagmasdan ng kasamang dalaga. Tara na ho, Sir Robin. Habang lula ng sasakyan ay napansin ni Lara ang pag-iiba ng direksyon ng kanilang tinatahak. Teka lang ho, saan ho tayo pupunta? Sa pupuntahan ko. Kasama ho ko? Takang tanong niya kay Robin. Sinalubong nito ang kanyang tingin. Siyempre, sinamahan kita kanina. Return the favor, please. Tugon ng gwapong bilyonaryo nang ngumiti. Sa isang salon na walang tao pumasok ang binata. Sir Robin, bati ng mga binabae roon. Sir, pero wala hong tao rito. Casual na humarap sa kanya si Robin. Kasi nireserve ko to para sa'yo lang. Sa akin? I noticed na halos lahat ng sweldo mo ipinapadala mo. Actually, sobra-sobra pa nga sa sahod mo bilang tagapag-alaga ni mamang pinapadala mo. So for sure, may iba ka pang trabaho. Nahigit ni Lara ang paghinga. Dumukwang pa sa tenga niya ang binata. You deserve this after a 2 jobs role. Muli itong humarap habang nakangiti. Now, please sit down. Hinawakan siya nito sa baywang. Dinala sa isang silya ng mga nakangiting binabae. Ilang minuto lang ang lumipas ay lumabas sa hinawing kurtina si Lara na nakasuot na ng bestida. Mula sa pagkakayoko sa binabasang magazine ay nagtaas ng tingin si Robin. Napangiti ito nang makita si Lara. Nahihiya namang lumapit ang dalaga. Tumayo ang bilyonaryo sa harap niya. Hindi mo kailangan magsuot ng kung ano para lang itago ang mukha mo.
Hinawakan siya nito sa balikat at marahang hinarap sa salamin. Your flaws are a part of what makes you beautiful and one of a kind. Napangiti ang dalaga habang pinagmamasdan ang mukhang may kolorete man ay hindi nagawang takpan ng naroon na peklat. Walang mabigat sa kanyang loob, lalo na't pinapagaan ng kasama ang pakiramdam niya. Maraming salamat, Sir Robin. Nang bumaba siya ng kotse sa tapat ng bahay, ay huminto muna siya. You're welcome. Pasasalamat ko na rin yan sa pag-aalaga mo kay Mama. Tumango siya, ngumiti ng maliit. Lara, from now on, you can tell me everything. Napunit ang ngiting nasa labi niya. Siguro nga, hindi pa tayo gaanong magkakilala. But you can always be honest with me. Lara! Nilinga nila si Gracia na nasa pinto. Sige na, pumasok ka na. Saad ni Robin. Sa pagpasok ng dalagay saktong tumunog ang cellphone ni Robin. Investigator Michael, may update na po ako sa pinapahanap niyo, sir. Bungad ng investigador. Dahil nasunog ang ospital kung saan kayo galing, walang natira na kahit anong record ng pasyente. Pero isang nurse ang nakausap ko. Kakilala niyang pamilya ng babae na nagligtas sa inyo sa nangyaring sunog. Nasaan siya? Sa Isabela. Doon daw nagpatuloy sa buhay ang bata at ang kanyang pamilya. Isabela? Ulit niya. Nilinga ang dalagang papasok na ng bahay. Inayos ni Lara ang kumot ng tulog na si Gracia. Sinulyapan niya ang orasan sa ibabaw ng mesa. Madilim na kaya kailangan na niyang pumasok sa isa pa niyang trabaho. Iniladlad niya ang buhok nang lumabas ng bahay. Kip-kip niya ang bag habang nagmamadali sa paglalakad. Sa exit ng club siya dumaan. Bago pumasok ay sinuot niya ang maskara. Humara pa siya sa salamin para tignan iyon. Pero natigilan siya sa nakita sa refleksyon. Sir Robin? Naibulalas niya. Seryosong lumapit ang binata sa kanya habang nakapamulsa. Sir Robin, ulit ni Lara sa kinakabahang boses. You usually don't call me that way, Miss Mysterious Dancer. Nahigit niya ang hininga sa narinig. Nakangiting inayos nito ang maskara niya. Hindi ko alam kung bakit patuloy mong sinusuot yan, kahit sabihin ko na wala kang dapat itago. Anong sinasabi niyo? Mauna na ako? Galit-galitan niya. Akmang aalis pero hinablot siya sa braso ni Robin. I know it's you, Lara. Huminto ang tibok ng puso niya. Ikaw at ang misteryosang mananayaw ay iisa. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi pa ba sapat ang sinasahod mo sa pagtatrabaho kay Mama? At kailangan mo pang pumasok sa isang club at magtago? Pilit siyang kumakala sa pagkakakapit ng binata. Tell me, magkano ang kailangan mo? Bibilhin kita, Lara, para huminto ka na sa pagsasayaw dito. Isang malutong na sampalang pinalipad ni Lara sa pisngi ng bilyonaryo. Bibilhin mo ako? Nagkamali ako. Akala ko hindi katulad ng ibang mga mata mo. Dismayado niyang sambit. Inigkas niya ang braso at pumasok sa loob. Nahawakan na lang ni Robin ang pisngi. Unang pagkakita pa lamang niya sa tagapag-alaga ng ina, ay iba na ang pakiramdam niya rito. Pinapaalala nito sa kanya ang babaeng mananayaw. Iisa lang ang dating ng presensya ng dalawa sa kanya, especially yun at hindi niya maipaliwanag. At hindi nga siya nagkamali. Nagmamadaling pumasok ng dressing room si Lara nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello anak? Nay, natanggap na namin ang pinadala mo. Kaunti na lang ay mababayaran na natin yung kabuuan ng utang. Napangiti siya kasama ng mga luha. Mababayaran na natin ang gastos sa pagpapagamot ng operasyon mo. Tumango siya ng marahan. Ang dahilan kung bakit patuloy siya sa pagsasayaw ay ang pagkakabaon nila sa utang dahil sa kanya. Kasabay ng pagkasunog ng isang ospital,
ay ang pagkasunog din ng kanyang muka na nag-iwan ng peklat sa kanya. Lumipat sila sa probinsya at doon pinagamot ng pamilya. At dahil hindi sapat ang sahod niya bilang tagapag-alaga dito sa Maynila, napilitan siyang magsayaw sa club para sa mas malaking halaga. Idagdag pang hindi rin siya matanggap-tanggap sa trabaho dahil sa naging epekto ng sunog sa kanyang muka. Huwag ho kayong mag-alala, Nay. Mababayaran natin lahat ng utang natin. Paninindigan ni Lara. Nang ibaba ang cellphone ay humarap siya sa salamin. Pinunasan ng mga luha. Ngayong alam na ni Robin ang totoo, ay may kung anong luwag sa kanyang dibdib. Mysterious dancer. Pumasok sa loob si Olga. Ayos na ba ang pakiramdam mo? Marahan siyang tumango. Siya nga pala, medyo iniba namin ng kaunti ang prod mo. Kasama mo na si Veronica at ang ibang club dancers mag-perform ngayon sa stage. Napatingin siya sa kaharap. Para naman may kasama ka na at hindi na maulit yung nangyari, okay? Salamat ho. Sige, mauna na ako, sumunod ka na. Inayos lamang sandali ni Lara ang sarili bago lumabas. Nagtungo siya sa gitna. Kahit madilim ay nakita niya ang masamang tingin ni Veronica. Sigawan muli ang namayani ng bumaha ang liwanag. Nagsimulang sumayaw ang mga babae. Sinulya pa ni Lara ang unahang silya. Wala roon ang binatang bilyonaryo. Inaasahan niya na iyon dahil alam na nito ang pangit na sikreto sa likod ng kanyang maskara. May kirot sa puso niya dahil doon. Hanggang sa magpalit sila ng pwesto ng mga kapwa dancer. Pero sinadyang patiri ni Veronica ang kanyang paa, kaya siya nadapa. Sa pagkakayo ko ay nahulog ang suot niyang maskara. Natahimik ang mga nanonood sa loob ng club. Si Lara naman ay nanatiling nakayuko. Tigalgal na nakatitig sa maskarang nasa sahig. Umugong ang bulungan. Lumapit si Veronica sa kanya. Pilit siyang pinapatayo. Tayo na, mysterious dancer. Hindi naman magawang magsalita at kumilos ng dalaga. Bakit ganyan ang itsura niya? Yun ang malinaw na narinig ni Lara. Nagtatakang sinilip naman siya ni Veronica. Ano yan? Gulat nitong bulalas kasabay ang pagbitaw sa kanya. Takot pa ang pag-atras. Anong nasa mukha niya? Akala ko pa naman maganda siya. Yun pala halimaw ang nasa likod ng maskara. Patuloy na pag-uusap ng mga lalaki sa loob ng club. Bumaba ka na riyan. Sayang ang pera namin sa'yo. Napaatras ang naiiyak na si Lara. Napalitan ng tawa ang dating paghangang naririnig niya. Lumayas ka na riyan. Umuugong ang sigawan ng mga panlalait at pagpapaalis sa kanya ng lahat. Napatingin siya kay Veronica na may naaawang tingin sa kanya. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha hanggang sa may mahigpit na kamay na humawak sa kanya. Sir Robin? Bumaling ang binata sa mga lalaking nagsisigawan. Anong ginagawa niyo? At sinong halimaw ang tinatawag niyo? Seryosong tanong nito. Bakit hindi niyo tignan ang sarili ninyo? Unti-unti namang tumahimik ang nagkakaingay ng mga customer. Kayong totoong halimaw dito, hindi siya. Hindi ang babaeng ginagawa ang lahat para sa pamilya niya. Dahan-dahang humarap si Robin sa kanya. Don't listen to them. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda rito, Lara. Pinunasan nito ang mga luha niya bago siya niyakap. Malungkot na nanonood sina Olga at Susie sa dalawang nasa ibabaw ng stage. Habang ang lahat ng club dancers ay puno ng inggitang anyo. Ako si Lara, pasensya na kayo Madam Olga, Susie. Kaharap niya ang binabaeng may-ari ng club at ang kasamahan na itinuring siyang kaibigan. Kung nagtago ako sa likod nito, sinulyapan niya ang hawak na maskara. Naiintindihan ka namin. Totoo naman na sa panahon ngayon, hinahangaan lamang ng mga tao ang gandang nakikita ng mga mata nila. Tugon ni Olga.
Hinawakan siya sa kamay ni Susie. Pero kami, nakikita namin ang kagandahang mayroon ka, Lara. Ganoon din si Mr. Aquesta. Naiiyak siyang tumango. Ikaw ang dapat unang nakakaalam ng bagay na yon, Lara. Dugtong pa ni Susie. Niyakap siya ni na Olga at Susie. Nakita niya rin ang palapit na si Veronica at ang iba pang kasamang mananayaw. Pasensya ka na, Lara. Humarap siya sa mga ito nang kumala sa pagkakaya po sa dalawa. Hindi ko alam na ganoon ang mangyayari. Napatawad na kita, Veronica. Sorry din, nagpadala ko sa inggit. At yun yung pangit sa akin na hindi ko matatakpan. Sagot ni Veronica. Maganda ka at magaling sumayaw. Hindi mo yun dapat maramdaman. Tumango ang naiiyak na si Veronica. Hinawakan pa siya sa kamay. Sandaling pinagbasdan ni Lara ang club nang makalabas. May ilang taon din niyang itinago ang mukha niya sa trabaho at maluwag sa kanyang dibdib na wala na siyang itinatago ngayon. Hindi kaya ata tinanghali at nagmamadali ngayon? Magaan na bati ni Gracia nang lapitan niya kinaumagahan. Ngumiti siya nang humarap dito. Ma'am Gracia, may gusto ho sana akong sabihin sa inyo. Ano yon, Lara? Sa pagtatrabaho ko ho rito, kasabay niyo ng pagtatrabaho ko rin sa... Sandali pa siyang natigilan ng pagmasdan ng amo. Sa club? Pilit niyang dagdag. Club? Oho. Natigilan si Gracia. Napagtanto ang madalas na pagiging huli ni Lara tuwing umaga. Bakit ngayon mo lamang sinabi? Pasensya na ho kayo. Lara. Hinawakan ng ginang ang kamay ng dalaga. Wala akong dahilan para magalit sa'yo. Ginawa mo ang ginawa mo dahil alam kong may dahilan. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Kilala ko ang puso mo. Maraming salamat ho, Ma'am Gracia. Niyakap siya nito. Bago sila parehong naiiyak ng magkalas. May hihilingin sana ako sa inyo, Ma'am Gracia. Sir, sit down. Itinuro ni Robin ang silya sa investigador. Nakita ko na ho siya. Ramdam niya ang pagkabog ng dibdib. Inabot nito sa kanya ang isang envelope. At nang buksan niya iyon, kumurap ang mga mata niya. Naroon si Lara na may peklat kasama ang pamilya nito. Siya si Lara Ignacio. Siya ang babaeng nagligtas sa inyo sa sunog sa ospital. Napag-alaman ko na kasalukuyan siyang nasa Maynila ngayon para magtrabaho dahil baon sila sa utang. Buhat sa pagpapa-opera ng nasunog niyang muka. Walang tumanggap na trabaho sa kanya sa Isabela dahil sa peklat niya. Kaya siya nakipagsapalaran dito. Mabilis na kinuha ni Robin ang envelope at nagmamadaling lumabas ng ospital. Lara! Nasa loob na siya ng bahay habang tinatawag ang pangalan ng dalaga. Robinson! Nagtatakang wika ni Gracia nang itulak ni Manang Rosa ang wheelchair at lapitan ng anak. Anong nangyayari? Where's Lara? Tensyonadong tanong niya. Hindi agad nakasagot ang kanyang ina. Ma, nasaan na siya? Umalis na siya. Oh! Nagpaalam na siya kanina. Nasapo ni Robin ang noo. Hiniling niya na umalis na dahil nahihiya siyang manatili rito matapos mong malaman ang katotohanan tungkol sa kanya. Dagdag ni Gracia. I need to find her, Mama. Sagot niya. Nagtagpo ang mga mata nilang mag-ina. At kahit sino pa siya, tatanggapin ko siya. Anong ibig mong sabihin? Siyang matagal ko nang hinahanap. Hindi kita maintindihan, Robin. Si Lara ang batang nagligtas sa akin sa ospital noon, Ma. Mabilis na nangilid ang luha ni Gracia sa narinig. Lara! Pagod na ibinaba ng dalaga ang bag nang makauwi sa kanilang payak na bahay. Ngumiti siya ng malungkot ng sulyapan ng dalawang maliliit pang kapatid bago ang sakiti na ina. Biglaan yata ang pag-uwi mo.
Sabi ni Linda sa anak. Tinignan niya ito habang nagbabadya ang mga luha. Bakit anak? Nay. Hindi na niya napigilan ng pag-iyak bago yumakap dito. Ayos lang anak, nandito si nanay. Hawak ni Lara ang walis tingting nang lumabas sa kubo kinaumagahan. Napangiti siya ng maliit nang makita ang magandang paligid. Naalala niya ang bahay ng amo na si Gracia. Kumusta na kaya si ma'am? Tanong niya hanggang sa ang anak naman ito ang rumihistro sa kanyang alaala. Malalim ang naging paghinga niya hanggang sa mapatingin siya sa dumaan ng mga kapitbahay sa bakuran. Nakauwi na pala si Peklat. Rinig niyang sambit ng isa. Iniwas ni Lara ang muka. Itinakip ng husto ang telang nakapulupot sa leeg at nakatabing sa kanyang muka. Tao po. Natigilan siya nang marinigang humintong pamilyar na boses na yon. Lara. Dahan-dahan niyang itinuwid ang likod. Nang lumingon ay hinangin ng tela na nakatakip sa mukha niya. Sir Robin? Nanatiling seryoso ang binata sa tapat ng kahoy nilang tarangkahan. Anong ginagawa niyo rito? Doon lamang ito ngumiti. Ano sa tingin mo? Nagmamadali siyang tumalikod. Lara, mapapagod ka lang. Dahil kahit saan ka pa pumunta, susundan kita. Pero bakit? Alam niyo na ngayon ang totoo. Dugtong niya nang muling humarap. Na ako ang misteryosang babaeng nagsasayaw sa club na itinatago ang peklat sa mukha sa likod ng maskara. At tingin mo, dahil lang doon, lalayuan kita? Tanong ng binata. Nagkakamali ka, Lara. Mabilis na tumulo ang luha niya. Suot mo man o hindi ang maskara, I still want to be near you. Magugustuhan pa rin kita. Pinakatitigan ni Robin ang lumuluhang mga mata ng dalaga. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Ako ang dahilan ng habang buhay mong pasan. Ako ang batang iniligtas mo sa ospital, Lara. I owe you my life. At ang buhay na rin na yun ang gusto kong gugulin kasama ka. Ngayon, gusto kong malaman kung nararamdaman mo rin ang hindi ko mapangalanan sa puso ko. Ngumiti si Lara habang pinagmamasdan ang lalaking kauna-unahang nagparamdam sa kanya ng respeto at pagmamahal. Ang lalaking ilang beses siyang iniligtas at pinrotektahan at lihim na kilala ng kanyang puso. Lara, gusto kita. May pag-asa ba na magustuhan mo rin ako? Sino ko para tanggihan ng isang katulad mo na hinihiling ng lahat? Nakangiting tanong niya. Napangiti si Robin hanggang sa lumapit sa tarangkahan ng ina ng dalaga na si Linda at binuksan niyon. Ikaw sigurong dahilan kung bakit umiiyak na umuwi ang anak ko. Biro ng naiiyak na rin na ginang. Nakangiting pumasok si Robin. Umiiyak na pinapanood ni Lara ang paglapit nito. Nang humarap sa kanya ang binatay, dahan-dahang inalis nito ang tela sa kanyang muka. Sinabi ko na, hindi mo kailangan magtago. Tatanggapin ka ng mga tao kung tatanggapin mo ang sarili mo. Binitawan ni Lara ang hawak at yumakap siya sa binata. Nakangiting ginantihan ni Robin ang yapos ng dalaga. Pagkatapos ay dahan-dahan silang nagharap. Babalik tayo sa Maynila at papakasalan kita. Ipagmamalaki kita sa kahit na sino. Umiiyak siyang tumango. Hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi bago inilapit ang muka. Pumikit na lamang si Lara kasabay ng luha ay ang paghalik ni Robin sa kanya. Nang araw na iyon ay dinala siya ng binata kasama ang buong pamilya sa Maynila. Binayaran din ito ang lahat ng kanyang utang. Muli siyang bumalik kay Gracia na buong puso naman siyang tinanggap. Hindi bilang tagapag-alaga, kundi magiging anak at asawa ng anak nito. Napatunayan ni Lara na ang pagtanggap ng kung sino siya ay hindi manggagaling sa iba, kung hindi sa kanya mismo magmumula
Sa ganun ay matatagpuan niya ang mga taong tatanggap sa kanya. At sa peklat na dahilan para makilala niya ang lalaking habang buhay niyang makakasama. Nauunawaan niya rin na sa mundong ito, ang tunay na pinakamaganda ay yung kakaiba at nakahandang tanggapin ang sarili nila. Ang wakas.